Ngayon, habang dinadala ko ang bigat ng buhay na hindi ko pa naranasan noon, binabalikan ko ang lahat ng nangyari. Sa loob ng eroplano, sa biyahe mula Vancouver, Canada hanggang Pilipinas, 8 buwan na akong buntis at hindi ako nakapikit ni isang beses. Sa bawat galaw ng sanggol sa aking sinapupunan, tila nalalaglag ang puso ko. Nanginginig ang aking mga kamay dahil ang tanging impormasyong hawak ko ay nakatira sa isang lugar sa Cebu, ang taong kailangan kong hanapin. Ang titulo ko bilang pinakabatang internal medicine specialist sa pinakamahusay na ospital sa Canada o ang maginhawang buhay bilang kaisa-isang anak ng pamilya ng mga doktor ay walang halaga sa sandaling iyon. Ang anunsyo mula sa piloto na maririnig sa malayo ay tila kawangis ng katahimikan sa loob ng bahay na mag-isa lang ako noong bata pa ako. Paano kung itakwil niya ako? Paano ko bubuhayin ang anak ko ng mag-isa? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin mo? Ang kuwentong ito ay isang muling pagsasalaysay ng isang tunay na istorya. Ang iyong pag-subscribe at pag-like ay magdadala ng suwerte sa iyo. Mag-iwan ng komento kung saan mo kami pinapanood. Ako si Emily Carter. Ipinanganak at lumaki sa Vancouver, Canada. Pareho kong doktor ang aking mga magulang. Ang aking ina ay pinuno ng pediatrics sa Vancouver General Hospital habang ang aking ama naman ay isang surgeon. Sa paningin ng iba, perpekto ang aming pamilya. Malaking bahay, magandang sasakyan, maalwang pamumuhay. Pero palagi akong mag-isa. Mula pagkabata, laging nasa ospital ang aking mga magulang. Maaga silang umaalis at hating gabi na kung umuwi. Ang pagbabasa ng libro sa isang bahay na walang tao ang naging libangan ko. Sa aking kaarawan, mag-isa akong bumibili ng cake at nag-ihip ng kandila. Tuwing Pasko, mag-isa akong nakaupo sa harap ng Christmas tree. Naaalala ko ang unang kaarawan na ipinagdiwang ko ng mag-isa noong 5 taong gulang ako. Nasa ospital ang mga magulang ko para sa isang emergency surgery. At ako'y nakaupo sa sofa sa sala, nakatitig sa cake. Hindi ko alam kung sisindihan ko ba muna ang kandila o kakainin ko na lang. Sa huli, kinain ko na lang ang icing gamit ang aking mga daliri. Noong 2 anyos naman ako, pag-uwi ko galing eskwela, wala na namang tao sa bahay. May isang maliit na note sa ref. Emily, nasa ospital si mama at papa. Kainin mo na lang yung sandwich sa ref para sa hapunan. Kaarawan ko noon. Matagal akong nakatitig sa note bago ako lumabas ng bahay. Naglakad ako papunta sa panaderya sa aming lugar at bumili ng isang maliit na cake. Tinanong ako ng ale sa panaderya, "Birthday mo ba, Emily?" Tumango ako. Nagtanong ulit siya, "Nasaan ang mga magulang mo?" Sumagot ako, "Nasa ospital po. Palagi silang nandoon." Tiningnan ako ng ale na may awa sa kanyang mga mata at nilagyan ng 12 kandila ang cake ko. "Happy birthday, Iha." Muntik na akong maiyak sa sinabi niya, pero pinigilan ko. Isang bahay na puno ng tawanan. Isang hapagkainan na siksikan tuwing umaga. Isang pamilya na nagyayapusan tuwing gabi. Iyon ang pinakamalaki kong pangarap. Tanging ang mga taong nakaranas ng kalungkutan ang lubos na nakauunawa sa halaga ng isang pamilya. At alam na alam ko ang pakiramdam ng kalungkutang iyon. Ganoon din noong high school. Habang nagkukuwentuhan ang mga kaibigan ko tungkol sa kanilang mga family trip, wala akong masabi dahil hindi kami kailanman nagbakasyon bilang isang pamilya. Laging abala ang mga magulang ko at palagi akong mag-isa. Mag-isa akong nag-fill up ng college application at mag-isa rin ako nang matanggap ko ang acceptance letter. Ang pagpasok sa medical school ay tila isang natural na landas. Gusto ng mga magulang ko na maging doktor ako at wala naman akong dahilan para tumutol. Hindi mahirap ang pag-aaral. Sa katunayan, ito ang naging paraan ko para punan ang mga oras na mag-isa ako. Magdamag na pag-aaral sa library, pagtulog sa dormitoryo, at pagbalik muli sa library. Ganoon ang buhay ko noong ako'y nasa edad 20. Sa edad na 28, pumasa ako sa specialty board exam. Ipinagmalaki ako ng aking mga magulang, pero wala man lang celebration. Bawat isa sa amin ay may kani-kaniyang schedule sa ospital. Sa taon na ako'y nag-30, hinirang ako bilang pinakabatang internal medicine specialist sa Vancouver General Hospital. Binati ako ng aking mga kasamahan at pinuri ng hospital director.
Isang posisyon na kinaiinggitan ng lahat. Ngunit tuwing gabi, pag uwi ko sa aking apartment, napapaisip ako. Araw-araw, dose-dose ng pasyente ang inililigtas ko, pero walang kahit isang taong yumayakap sa akin. Puno ako ng tagumpay, ngunit ang puso ko ay nananatiling hungkag. Tuwing Biyernes ng gabi, umuuwi ang mga kasamahan ko sa kanilang mga pamilya habang ako'y mag-isang umiinom ng alak sa aking apartment. Isang araw noong Marso 2024, may nakapaskil na anunsyo sa bulletin board ng ospital tungkol sa isang international conference sa Singapore. Karaniwan, hindi ko ito papansinin, pero iba ang araw na iyon. Isang desperadong pakiramdam na kailangan kong baguhin ang takbo ng buhay ko ang nag-udyok sa akin. Naisip ko, hindi na pwede ito. Walang pag-aalinlangan, pinunan ko ang application form at pagkatapos ng isang linggo, nakatanggap ako ng approval email. Hindi ko pa alam noon na ang kumperensyang iyon ang ganap na magpapabago sa aking buhay. Abril 24 na po sa Marina Bay Convention Center sa Singapore. Isang International Internal Medicine Conference. Libu-libong doktor mula sa buong mundo ang nagtipon, mag-isa akong dumalo sa mga session, mag-isang kumain, at mag-isang bumalik sa aking hotel room. Mag-isa pa rin ako. Sa ikalawang araw ng kumperensya, bandang 3:00 ng hapon, naglalakad ako sa pasilyo. May oras pa bago ang susunod na session, kaya dahan-dahan lang ang lakad ko. Bigla, may narinig akong sigaw sa unahan. Nagkakagulo ang mga tao, agad akong tumakbo papunta roon. Isang lalaki ang nakahandusay sa sahig, mga 50 anyos siguro. Maputla ang kanyang mukha at hindi humihinga. Cardiac arrest. Agad akong lumuhod at sinimulan ang cardiopulmonary resuscitation. Kasabay nito, may isa pang doktor na tumakbo palapit. Siya si Jose Reyes. Nagkatinginan kami. Hindi na kailangan ng salita. Sinimulan ko ang chest compressions habang insecure naman ni Jose ang airway. 1, 2, 3. Sa bawat pagdiin ko, chine-check ni Jose ang pulso ng pasyente. Perpekto ang aming koordinasyon. Tila matagal na kaming magkatrabaho. Pagkatapos ng 30 compressions, naghanda ako para sa rescue breaths. Mabilis na kinuha ni Jose ang defibrillator. Agad niyang ikinabit ang mga pad at nag-charge. Shock! Umangat ang katawan ng pasyente. Muli akong nagsimulang mag-compress. 1, 2, 3, sabi ni Jose. May pulso na. Nagkatinginan kami. Isang tingin ng ginhawa. Hanggang sa dumating ang mga paramedic, inalagaan namin ang pasyente. Nilagyan namin siya ng oxygen mask at minonitor ang kanyang vital signs. Magkasama kami hanggang sa maisakay siya sa ambulansya. Sabi ng paramedic, nailigtas ninyo siya. Maraming salamat. Pagkaalis ng pasyente, tiningnan ko si Jose. Nakatingin din siya sa akin. Siya ang unang nagsalita. Ang galing mo. Sumagot ako. Ikaw rin. Nagkamay kami. Mainit ang kanyang kamay. Nagtanong si Jose, pwede ba kitang ayain magkape? Tumango ako. Sige. Umupo kami sa isang cafe malapit sa convention center. Nag-order si Jose ng Americano at ako naman ay cafe latte. Nagpakilala kami sa isa't isa. Si Jose ay isang urology specialist mula sa isang pampublikong ospital sa Cebu. 20 anyos, tahimik pero may mabait na mga mata. Kalmado rin ang kanyang boses. Lumambot ang ekspresyon ni Jose nang pag-usapan namin ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina raw ay mag-isang nagpapatakbo ng isang lugawan sa Carbon Market sa Cebu. Namatay ang tatay ko sa isang car accident noong second year high school ako. Biglaan lang. Simula noon, mag-isang itinaguyod ako ni nanay. Ang tuition ko sa med school, ang allowance ko, lahat galing sa pagbebenta niya ng lugaw bawat mangkok. Hanggang ngayon, minsan naiiyak pa rin ako kapag naaalala ko yon. Puno ng malalim na paggalang at pangungulila ang boses ni Jose. Naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Nagtanong ako, madalas mo ba siyang binibisita? Sumagot si Jose, tuwing weekend. Tumutulong ako sa lugawan at kinakausap si nanay. Baka kasi malungkot siya dahil mag-isa lang siya. Ikinuwento ko rin ang buhay ko.
Ang kalungkutan ng paglaki ng mag-isa, ang pagnanais na magkaroon ng pamilya, hanggang sa pangarap kong magkaroon ng 10 anak. Napangiti si Jose na tila nagulat. 10 anak? Seryoso? Seryoso akong sumagot. Oo, totoo yon. Pangarap ko ang isang bahay na puno ng tawanan, mga batang nagtatakbuhan, isang hapagkainan na pinapalibutan ng pamilya. Tanging ang mga taong lumaking mag-isa ang nakakaalam kung gaano ito kahalaga. Tumango si Jose. Magandang pangarap yan. Masarap talaga sa pakiramdam ang bahay na puno ng boses ng mga bata. Sana nga nagkaroon din ako ng kapatid para hindi gaanong nalulungkot si nanay. Pareho kaming may kalungkutang pinagdadaanan. Mula sa araw na iyon, araw-araw na kaming nagkita. Kahit tapos na ang kumperensya, sabay kaming kumakain, naglalakad sa tabi ng ilog at nag-uusap hanggang gabi. Ikinuwento sa akin ni Jose ang kulturang Pilipino, ang kahalagahan ng pamilya, ang pakikisama sa mga kapitbahay, ang kahulugan ng pagsasalo-salo sa pagkain. Lahat ay bago para sa akin. Sa ikatlong araw, gabi na noon, naglalakad kami sa tabi ng Singapore River. Napakaganda ng tanawin. Huminto si Jose at nagsalita. Emily, napaka-komportable kong kausap ka, para kitang isang matagal ng kaibigan. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ako rin, Joey. Ganoon din ako. Nagtanong si Jose, may plano ka bang pumunta sa Pilipinas? Nag-alinlangan ako. Hindi ko pa naisip yan. Sabi ni Jose, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, pumunta ka. Maganda ang Cebu. Ako ang magiging tour guide mo. Ngumiti ako at sumagot, sige. Kung magkakaroon ng pagkakataon, huling gabi na namin, sa rooftop bar ng Marina Bay Sands, uminom kami ng huling inumin. Kinabukasan, babalik na kami sa aming mga bansa. Seryosong sinabi ni Jose, Emily, gusto kitang makitang muli. Pwede ba tayong mag-usap pa rin? Walang alinlangan akong sumagot. Oo, syempre. Gusto rin kitang makitang muli. Nagpalitan kami ng contact information, email, phone number, social media accounts. At kinabukasan, bumalik kami sa aming mga bansa. Sa airport, bago kami maghiwalay, sinabi ni Jose, tatawagan kita, pangako. Sumagot din ako rin. Nagyakapan kami. Ang init ng yakap niya. Pagkabalik ko sa Canada, sa loob ng 1 linggo, araw-araw kaming nag-uusap sa text. Kahit 50 oras ang agwat ng aming oras, interesado kaming malaman ang araw ng isa't isa. Nagpapadala si Jose ng mensahe sa umaga sa Pilipinas at sumasagot ako sa gabi sa Canada. Kamusta ang ospital ngayon? Okay lang ba ang mga pasyente? Hindi ka ba pagod? Ang mga simpleng pag-uusap na ito ang nagbibigay sa akin ng ginhawa sa buong araw, ngunit 1 linggo ang lumipas. Nakatanggap ako ng isang urgent na mensahe mula kay Jose. Emily, bigla akong pinadala sa isang medical mission sa Africa. Bigla ang utos mula sa ospital, bukas na ang alis ko. Mahirap ang signal doon. Kung hindi ako makatawag, huwag kang mag-alala. Babalik ako, pangako. Mag-iingat ako, Emily. Walang balita mula kay Jose. Sinubukan kong intindihin. Mahirap talaga ang signal sa liblib na lugar sa Africa. Pero may isang bahagi ng puso ko na hindi mapakali. Lumipas ang 2 linggo, 3 linggo. Wala pa ring balita. Sa ika-1 buwan, may kakaibang nangyari sa aking katawan. Tuwing umaga, nasusuka ako at hindi na ako dinatnan ng regla. Noong una, inakala kong dahil lang sa stress. Pero nagpatuloy ang mga sintomas. Bilang isang doktor, alam ko ang posibilidad. Hindi maaari. Bumili ako ng pregnancy test kit sa pharmacy ng ospital. Ang pinakamahabang 3 minuto ng buhay ko. At nakita ko ang resulta, 2 linya. Isang malinaw na, positibo. Matagal akong nakatayo roon. Saya at takot ang sabay na bumalot sa akin. Anak ni Jose. Masaya ako na dinadala ko ang anak ng taong mahal ko. Pero ang katotohanang hindi ko siya makontak ay labis na nagpapabagabag sa akin. Anong gagawin ko? Paano ko ito sasabihin sa kanya?
Noong gabing iyon, nagpadala ako ng mensahe kay Jose. Joey, may importante akong sasabihin. Tumawag ka, please. Pero walang sagot. Kinabukasan, wala pa rin. At sa mga sumunod na araw, sinubukan ko siyang tawagan. Hindi makontak. Nagpadala ako ng email. Hindi man lang nababasa. Lumipas ang 2 buwan. Unti-unti nang lumalaki ang aking tiyan. Itinago ko ito sa pamamagitan ng maluluwag na damit. Itinago ko rin sa mga kasamahan ko sa ospital. Hindi ko rin masabi sa aking mga magulang. Mag-isa na naman ako. Tuwing gabi, hinihimas ko ang aking tiyan at iniisip. Ang batang ito, hindi ko hahayaang maging mag-isa. Ang batang ito, ipapakilala ko sa kanyang ama. Lumaki akong mag-isa, kaya alam na alam ko ang kalungkutang iyon. Ayokong maranasan ng anak ko ang ganoong buhay. Sa 3 buwan, nagdesisyon ako. Pupunta ako sa Pilipinas para hanapin si Jose. Isang mapusok na desisyon. Delikado ang maglakbay sa ibang bansa habang buntis. Pero wala akong ibang paraan. Hindi ko kayang ipanganak ang batang ito at palakihing mag-isa. 3 buwan na mula nang malaman kong buntis ako, halata na ang aking tiyan. Nag-apply ako ng 6 na buwang leave sa ospital. Tinanong ng department head, "Anong nangyari, Emily?" "Personal na dahilan po, kailangan ko lang magpahinga." Tiningnan niya ako na may pag-aalala pero hindi na nagtanong pa. "Sige, mag-ingat ka." Sa mga magulang ko, sinabi kong magbabakasyon ako sa iba't ibang bansa sa Asia para dumalo sa mga kumperensya at magpahinga. Nagtanong ang aking ina, "Mag-isa ka lang?" "Opo, mag-isa lang po ako. Kaya ko po." Mabigat sa loob ko ang pagsisinungaling pero wala akong pagpipilian. Kung sasabihin ko ang totoo, hinding-hindi nila ako papayagan. Muli kong sinuri ang huling impormasyong iniwan ni Jose, ospital sa Cebu, at ang lugawan ng kanyang ina sa carbon market. Iyon lang ang hawak ko. Nag-search ako sa internet tungkol sa carbon market sa Cebu. Tiningnan ko ang mga litrato. Isang tradisyonal na palengke, masisikip na eskinita, siksikang mga tindahan, isang lugar na banyaga sa akin. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Bumili ako ng basic conversation book sa bookstore. Bawat gabi, binabasa ko ito. "Kumusta po? Salamat po. Pasensya na po. Tulong po. Mahirap bigkasin. BLNC. Andang mang Pilipino. BLNC. Pero pilit kong kinabisa." Nanonood din ako ng mga teleseryeng Pilipino sa YouTube. Sinubukan kong manood ng walang subtitle. Simula ng Setyembre 2024. 7 buwan na akong buntis. Kumuha ako ng medical certificate para sa flight mula sa aking obgyn. Tinanong ng doktor, "Sigurado ka bang kailangan mong umalis? Delikado ang long-haul flight para sa buntis, na tulad mo." Tumango ako. Kailangan ko pong umalis. Bumuntong hininga ang doktor at isinulat ang certificate. "Mag-ingat ka. Huwag kang magpapapagod." Nag-empake ako. Sa isang malaking maleta, inilagay ko ang aking mga damit, libro, at mga gamot para sa pagbubuntis. Dinala ko rin ang litrato namin ni Jose, isang selfie na kuha sa Singapore. Isang litratong pareho kaming nakangiti. Tinitingnan ko ang litratong iyon para palakasin ang aking loob. Bisperas ng aking pag-alis. Halos hindi ako nakatulog. Kinakabahan ako. Paano kung itakwil ako ni Jose? Paano kung hindi ako tanggapin ng kanyang ina? Pero hindi na ako maaaring umatras. Setyembre 10, 2024. Dumating ako sa Vancouver Airport. Sumakay ako sa eroplanong papuntang Cebu. Pagkaupo ko, kumabog ang dibdib ko. Lumipad ang eroplano at unti-unting lumayo ang Vancouver. Ang siyudad kung saan ako ipinanganak at lumaki ay unti-unting lumiliit. Makakabalik pa kaya ako o gugustuhin ko pa kayang bumalik? Mahigit 10 oras ang biyahe. Hindi ako nakatulog ni isang saglit. Panay ang sipa ng sanggol sa aking sinapupunan. Tila nagpoprotesta. Hinimas ko ang aking tiyan at bumulong. "Okay lang, baby. Malapit na nating makita si Papa. Mabait si Papa. Tatanggapin niya tayo." Mga salitang pampalubag loob sa aking sarili.
Dumating ako sa Mactangan Cebu International Airport noong Setyembre 12, 2024, alas 5 ng hapon. Nang dumaan ako sa immigration, nanginginig ang aking mga binti. Tiningnan ng officer ang aking passport at nagtanong, "Ano po ang layunin ng pagbisita ninyo?" Pautal-utal akong sumagot sa Filipino. "Bibisitahin ko po ang isang kaibigan." Tiningnan ng officer ang aking tiyan at naging komplikado ang kanyang ekspresyon. "Ilang buwan na po yan?" "7 buwan po." "Ingat po kayo. Huwag po kayong magpapapagod." Naramdaman ko ang init sa kanyang simpleng salita. "Salamat po." Mula sa airport, sumakay ako ng taxi. Ipinakita ko sa driver ang isang pirasong papel. "Saan po tayo papunta sa carbon market?" Ipinakita ng driver ang papel sa akin. "Alam ko kung paano papunta sa carbon market, ma'am." Habang nasa taxi, tinitingnan ko ang mga tanawin sa labas. Mga gusaling may iba't ibang kulay, mga jeepney na puno ng tao, at ang ingay ng syudad. Lahat ay bago sa akin, ngunit kasabay nito, namangha ako. Ang bansa kung saan lumaki si Jose, ang bansang mahal niya, ang bansa ng ama ng aking anak. Sa loob ng taxi, kinuha ko ang papel mula sa aking bulsa. Lugawan ni Aling Susan Carbon Market. Ang lugawang sinabi ni Jose. Iyon lang ang tanging palatandaan ko. Mahahanap ko kaya? Tatanggapin kaya ako ng kanyang ina? Natatakot ako, pero hindi ako pwedeng sumuko. Mga alas 6 ng gabi nang makarating kami sa carbon market. Paglabas ko ng taxi, napakaraming tao ang naglalakad. Pumunta ako sa entrance ng palengke. Isang malaking arko ang sumalubong sa akin. Carbon market. Hila-hila ang aking maleta. Pumasok ako sa loob. Magulo. Masikip ang mga eskinita, siksikan ang mga tindahan. Tindahan ng gulay, isda, damit, mga lutong ulam. Malalakas na sumisigaw ang mga tindero para tawagin ang mga mamimili. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Isang dayuhan na malaki ang tiyan at hila-hila ang maleta. Mga tingin na puno ng kuryosidad. Nagtanong ako sa mga dumadaan, "Excuse me po, saan po ang lugawan ni Aling Susan?" Pero dahil siguro sa aking accent, napapakamot lang sila ng ulo. "Ano daw? Pakiulit nga." 1 oras akong nagpaikot-ikot. Nilakad ko ang bawat eskinita. Sumasakit na ang aking mga binti at mabigat na ang aking tiyan. Tumutulo ang pawis sa aking likod. Setyembre pa lang pero mainit pa rin. Nahihirapan na akong huminga. Kailangan kong magpahinga. Tumayo ako sa harap ng isang tindahan ng prutas para habulin ang aking hininga. Nag-aalalang nagtanong ang alin na nagtitinda. "Okay ka lang, Day? May masakit ba sa'yo?" Umiling ako. "Okay lang po." Hinahanap ko po ang isang lugawan. Lugawan ni Aling Susan. Tumango ang ale. "Ah, kay Aling Susan. Doon sa dulo. Diretsohin mo lang yan tapos kaliwa ka." Sinunod ko ang direksyon ng ale. Naglakad ako hanggang sa dulo ng eskinita at lumiko sa kaliwa. At nakita ko ang isang maliit na lugawan. Sa isang lumang karatulang kahoy, nakasulat ang lugawan ni Aling Susan. Nahanap ko na. Sa wakas, nahanap ko na. Sumilip ako sa loob. Maliit lang ang lugar. 6 na mesa. At sa kusina, may isang babaeng nagluluto ng lugaw. Si Susan. Mga 60 anyos siguro. Maikli ang buhok at naka-apron. Ang nanay na sinasabi ni Jose. Matagal akong nag-alinlangan sa labas ng pinto. Paano ko sisimulan? Maniniwala kaya siya kapag bigla na lang akong susulpot at sasabihing buntis ako? Huminga ako ng malalim at lakas loob na binuksan ang pinto. Tumunog ang maliit na kampana. Tumingin si Aling Susan. Tuloy po. Masigla ang kanyang boses. Pero nang makita niya ako, sumeryoso ang kanyang mukha. "Dayuhan pala. Upo ka." Umupo ako sa isang mesa. Nanginginig ang aking mga kamay. Nagtanong si Aling Susan. "Anong gusto mo?" Sumagot ako sa Filipino. "Hindi po ako o-order. Hinahanap ko po si Jose Reyes." Nagbago ang ekspresyon ni Aling Susan. "Bakit mo hinahanap si Joey? Sino ka?" Nanginginig ang boses ko nang sabihin kong, "Ako po si Emily Carter. Galing po akong Canada."
Nagkakilala po kami ni Jose sa Singapore. Kami po, kami po ay nagkagustuhan. Naka-cruise ang mga braso ni Aling Susan. Oh, tapos? Anong sadya mo dito? Itinuro ko ang aking tiyan at sinabi, ang batang ito po, anak ni Jose. Biglang nanigas ang mukha ni Aling Susan. Ano? Tumaas ang kanyang boses. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Dahan-dahan kong inulit. Buntis po ako. Anak po ni Jose. Umiling si Aling Susan. Imposible. Hindi magagawa ng anak ko yan sa isang dayuhan. Baka nagsisinungaling ka lang. Desperado akong nagpaliwanag. Totoo po. Nagkakilala kami sa isang conference sa Singapore. 3 araw kaming magkasama. At sinabi ni Joey na gusto niya akong makitang muli. Nagpalitan kami ng contact numbers. Pero nawalan na kami ng komunikasyon pagkatapos niyang umalis papuntang Africa. Hindi pa rin naniniwala si Aling Susan. Baka pera lang ang habol mo? Dahil doktor ang anak ko. Gusto mo siyang perahan? No? Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi po. Doktor din po ako. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang pong makita si Jose. Umiling si Aling Susan. Kahit na, hindi kita matatanggap, isang dayuhan na hindi ko maintindihan ang salita, tapos bigla na lang susulpot dito na malaki na ang tiyan. Paano kita paniniwalaan? Nasa Africa ngayon si Joey. Nasa medical mission. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Sincere po ako. Mahal na mahal ko po si Jose. At ang batang ito, anak niya talaga. Matigas na sinabi ni Aling Susan. Umalis ka na. Hindi ka dapat nandito. Pagbalik ni Joey, tatanungin ko siya. Kaya sa ngayon, umalis ka. Tumayo ako. Hila-hila ang aking maleta, lumabas ako. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Tumayo ako sa eskinita at tumingala sa langit. Makulimlim. Mukhang uulan. Saan ako pupunta? Kailangan kong maghanap ng matutuluyan. Pero nanghihina ang aking mga binti. Sumisikip ang aking tiyan, hirap na akong maglakad. Dahan-dahan akong naglakad sa eskinita ng palengke. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Nagbubulungan. Yung dayuhan. Parang umiiyak. Nagsimulang pumatak ang ulan. 1, 2, at biglang bumuhos. Tumakbo ako sa ilalim ng isang silong. Pero basa na ang aking damit. Basa na rin ang aking maleta. Malamig. Nanginginig ako. Sana hindi na lang ako pumunta. Nagsisisi ako. Naging padalos-dalos ako. Mag-isa akong pumunta. Walang plano. Anong gagawin ko ngayon? Napaupo ako sa ilalim ng silong. Niyakap ko ang aking tiyan. Sorry, baby. Nagkamali si mama. Bigla, may nagpayong sa akin. Tumingala ako. Si Aling Susan. Bumuntong hininga siya, nang malalim at nagsalita. Tumayo ka dyan. Masama yan sa bata. Tiningnan ko si Aling Susan. Muli siyang nagsalita. Pumasok ka na. Dito ka muna matulog sa tindahan ngayong gabi. Bukas na tayo mag-usap. Hindi ako makapaniwala. Talaga po? Tumango si Aling Susan. Buntis ka pa naman, hindi pwedeng nababasa ng ulan. Tumayo ako. Pinayungan ako ni Aling Susan habang naglalakad kami pabalik sa lugawan. Sumunod ako, hila-hila, ang aking maleta. Mainit sa loob ng lugawan. Isinara ni Aling Susan ang pinto at binuksan ang ilaw. At inabutan niya ako ng tuyong tuwalya. Punasan mo ang sarili mo, baka magkasipon ka. Kinuha ko ang tuwalya at pinunasan ang aking buhok. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung dahil sa lamig, kaba, o lungkot, pumunta si Aling Susan sa kusina. Sinindihan niya ang kalan. Nagpakulo siya ng tubig sa isang kaldero. Umupo ako sa isang mesa at tahimik na naghintay. Narinig ko ang tunog ng pagluluto ng lugaw. Ang kumukulong tubig, ang malapot na sabaw. Mga ordinaryong tunog, pero sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng ginhawa. Pagkalipas ng 10 minuto, nagdala si Aling Susan ng isang mainit na mangkok ng lugaw. Kainin mo. Kinuha ko ang kutsara. Umuusok pa ang lugaw.
Isang malinaw na sabaw na gawa sa bigas at manok. Mayroon itong hiniwang sibuyas na mura at bawang sa ibabaw. Nang isubo ko ang unang kutsara, tumulo ang aking mga luha. Ang init, habang dumadaloy ang sabaw sa aking lalamunan, unti-unting nawala ang lamig sa aking katawan. Kailan pa ba ang huling pagkakataon na may naghanda ng pagkain para sa akin? Kahit ang mga magulang ko, laging abala, kaya mag-isa akong kumakain. Sa restaurant man o sa bahay, palagi akong mag-isa. Hindi ko akalain na ang isang mangkok ng lugaw ay magiging ganito kahalaga. Habang kumakain, patuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi dahil sa masarap ito. Well, masarap din, pero hindi lang iyon dahil sa init. Isang mangkok na puno ng pag-aalala ng isang tao. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang magiging ginhawa nito. Hindi naman sa hindi ko naiintindihan ang sitwasyon mo. Bata ka pa, mag-isang nagdadalang tao, hindi makontak ang lalaki. Siguradong natakot ka at nalungkot. Pero hindi kita basta-basta mapaniniwalaan. Si Joey ang lahat sa akin. Maagang namatay ang asawa ko. At mag-isa kong pinalaki ang batang yan. 5:00 ng umaga, gising na ako para magluto ng lugaw. Hanggang 9:00 ng gabi, nagbabantay ako sa tindahan. Umuulan man o umaraw, hindi ako nagpapahinga, umaasa na may kahit isang customer pang darating. Ganoon ko pinag-ipunan para makapag-aral si Joey sa med school. Ang tuition niya, ang allowance niya, lahat galing sa pagbebenta ng bawat mangkok ng lugaw na ito, nanginginig ang boses ni Aling Susan. Noong araw na isinuot ni Joey ang kanyang puting coat bilang doktor, umiyak ako. Ang anak kong pinalaki ng mga kamay na ito, doktor na. Akala ko tapos na ang hirap. Tapos bigla na lang may susulpot na dayuhan at sasabihing may anak siya. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng isang ina? Hindi irresponsableng tao ang anak ko. Imposible to. Iyon lang ang naiisip ko. Ibinaba ko ang mangkok ng lugaw. Naiintindihan ko po, Nay. Sarili ko lang din po ang inisip ko. Hindi ko po naisip ang nararamdaman ninyo, pero hindi po ako nagsisinungaling. Kami po ni Jose, totoo po ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa loob ng 3 araw sa Singapore, napakasaya po namin. Bago siya umalis papuntang Africa, araw-araw po kaming nag-uusap. Bigla na lang po siyang hindi nagparamdam, kaya hinanap ko siya. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag. Ipinakita ko sa kanya ang mga mensahe namin ni Jose. Ipinakita ko rin ang mga litrato namin sa Singapore. Isinuot ni Aling Susan ang kanyang salamin at tiningnan ang cellphone. Matagal niyang tinitigan. At bumuntong hininga. Sabi ni Aling Susan. Hintayin natin ang pagbabalik ni Joey. Kailangan kong marinig mula sa kanya mismo para maniwala ako. Sa ngayon, dito ka muna. May maliit na kwarto sa taas. Doon ka matulog, pero may kondisyon. Tumingin ako sa kanya. Nagpatuloy si Aling Susan, sasabihin ko lang sa mga tao sa palengke na kaibigan ka ni Joey na nakilala niya sa isang conference. Huwag mo munang sasabihin na buntis ka. Pagbalik ni Joey at napatunayan na, saka natin sasabihin. Naiintindihan mo? Tumango ako. Opo, gagawin ko po. Salamat po, Nay. Umiwas ng tingin si Aling Susan at nagsalita. Huwag mo muna akong tawaging nanay. Hindi pa naman sigurado. Aling Susan na lang muna. Muli akong tumango. Opo, Aling Susan. Inihatid ako ni Aling Susan sa itaas. Umakyat kami sa isang makitid na hagdanan at may nakita akong isang maliit na kwarto. Mga 3 metro kwadrado lang siguro. Nakatupi ang isang banig at kumot at may isang maliit na mesa. Ito ang kwarto ni Joey noong bata pa siya. Dito ka matulog. Nagpasalamat ako. Noong gabing iyon, natulog ako sa kwarto ni Jose. Inilatag ko ang banig at humiga. Sa ibabaw ng mesa, may mga litrato ni Jose noong bata pa siya. Naka-uniforme, litrato sa graduation sa med school, at litrato na naka-doctor's coat. Tinitingnan ko ang mga litrato at iniisip. Ito ang ama ng aking anak. Malapit na tayong magkita. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, nagising ako. May naririnig akong ingay sa baba. Naghahanda na si Aling Susan para sa lugawan. Bumaba ako.
Aling Susan, tutulong po ako. Nagulat si Aling Susan nang makita ako. Dapat natutulog ka pa. Bakit gising ka na? Buntis ka pa naman. Umiling ako. Okay lang po. Gusto ko pong tumulong. Mas lalo po akong hindi mapakali kapag wala akong ginagawa. Matagal akong tiningnan ni Aling Susan bago nagsalita. Sige, maghugas ka na lang ng mga pinggan. Huwag kang magbubuhat ng mabigat. Tumango ako at nagsuot ng apron. Mula sa araw na iyon, tumulong ako sa lugawan. Paggising sa umaga, pinupunasan ko ang mga mesa, inihahanda ang mga mangkok, at tinatanggap ang mga customer. Kahit hirap ako sa Filipino, ginagamit ko ang aking mga kamay para magpaliwanag. Tuloy po. Upo po kayo. Heto na po ang lugaw ninyo. Nagtataka akong tinitingnan ng mga customer. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita sa palengke at nagsimula na silang dumalaw. Ang unang dumating ay si Teresita o Tessie, may-ari ng isang botika sa malapit, mga 55 anyos, may mabait na mukha. Kamusta ang buhay dito sa Pilipinas? May kailangan ka ba? Okay lang po. Mabait po si Aling Susan sa akin. Salamat po. Tiningnan ni Tessie si Aling Susan at sinabi, mabait talaga si Aling Susan. Aalagaan ka niyan. Mula noon, madalas nang dumadalaw si Tessie. Tinuruan niya ako ng Filipino at ipinaliwanag ang kulturang Pilipino. Paano mamalengke, magtanong ng direksyon, sumakay ng jeep, lahat itinuro niya. Napakabait niyang tao. Dumalaw din ang presidente ng asosasyon ng mga manininda sa palengke, si Mang Roberto, imabon ba 8 anyos, retiradong empleyado ng gobyerno raw, matangkad at malakas ang boses. Bata, ngayong nandito ka na sa Pilipinas, sana maging maayos ang lahat para sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Dito sa palengke, pamilya kaming lahat. Ngunit hindi lahat ay mainit ang pagtanggap sa akin. Ang kapitbahay ni Aling Susan, na si Marites ang naging problema. Mga batang 5 anyos, may-ari ng tindahan ng mga tuyong isda at matalim ang tingin sa akin tuwing nakikita ako. Ate, bakit mo pinatuloy ang dayuhan na yan? Hindi natin alam kung anong pakay niyan. Pagbalik ni Joey, sakit lang yan sa ulo. Tinitingnan niya ako ng masama kapag dumadaan at nagbubulungan sa likod ko. Tiniis ko na lang. Naiintindihan ko naman. Isang dayuhan na bigla na lang sumulpot, natural lang na pagdudahan. Siguro ganoon din ang gagawin ko. Hanggang isang araw, simula ng Oktubre, may isang matandang lalaki na pumasok sa lugawan, isang regular na customer. Pero iba siya noong araw na iyon. Maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan. Hirap din siyang huminga. Nakaramdam ako ng kakaiba. Lolo, okay lang po ba kayo? Iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay. Okay lang ako, iha. Isang lugaw na lang. Pero mahina ang kanyang boses at nanginginig ang kanyang mga kamay. Mang Cardo, bakit ganyan ang itsura nyo? Hindi po ba kayo dapat magpatingin sa doktor? Umiling ang matanda. Okay lang. Pagod lang siguro. Umupo ako sa tabi ng matanda. Kinapa ko ang kanyang pulso. Mabilis. Sobrang bilis. Mahigit 110 beats per minute. Tumakbo ako sa botika ni Tessie. Ate Tessie, bilis po. Dalhin niyo po ang blood pressure monitor. Dinala ni Tessie ang BP monitor. Kinuha namin ang presyo ng matanda. 185/90. Napakataas, delikadong level. Tinanong ko ang matanda. Masakit po ba ang dibdib niyo? Hirap po ba kayong huminga? Tumango ang matanda. Medyo. Nagkatinginan kami ni Tessie. Posibleng problema sa puso. Sinabi ko sa matanda, kailangan niyo na pong pumunta sa ospital. Ngayon na po. Pero tumanggi ang matanda. Okay lang. Iinom na lang ako ng gamot. Hinawakan ko ang kamay ng matanda. Lolo, doktor po ako. Nagtrabaho po ako sa isang ospital sa Canada. Delikado po ang kalagayan ninyo ngayon. Kailangan niyo pong pumunta sa ospital. Nagulat ang matanda sa akin. Doktor ka? Opo, doktor po ako. Sobrang taas po ng presyon ninyo. Nahihirapan po ang puso ninyo.
Kailangan nyo na pong pumunta. Tatawag po ako ng ambulansya. Kinuha ko ang aking cellphone at tumawag ng ambulansya. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang ambulansya at dinala ang matanda sa ospital. Kumalat ang balita sa buong palengke. Yung dayuhan, niligtas si Mang Cardo. Doktor daw, nagtrabaho raw sa ospital sa Canada. Biglang nagbago ang tingin ng mga tao sa akin. Kinabukasan, nagsimulang magpuntahan ang mga matatanda sa lugawan. Emily, tingnan mo naman ako. Masakit ang likod ko. Emily, pakuha naman ng BP ko. Sumasakit ang ulo ko lately. Kasama si Tessie, nagbigay ako ng mga simpleng health consultation. Wala akong lisensya para mag-practice dito, pero kaya kong magbigay ng basic health advice. Kinukuha ko ang kanilang BP, tinitiyak na iniinom nila ang kanilang gamot at sinasabihan kung kailan sila dapat pumunta sa ospital. Nagpapasalamat ang mga matatanda. Nagbago rin ang ugali ni Marites. Isang araw, pumunta siya sa tindahan at nagsalita. Emily, pasensya na ha. Mali ang akala ko sa'yo. Bakit hindi mo sinabi agad na doktor ka pala? Ngumiti ako at sumagot. Okay lang po. Naiintindihan ko po. Dumalaw din si Mang Roberto at sinabi, Emily, dahil sa'yo, panatag na kami dito sa palengke. May doktor na kami. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako. Pakiramdam ko, tinatanggap na nila ako. Lumipas ang 3 buwan. Kalagitnaan na ng Disyembre. 9 na buwan na akong buntis. Ang aking tiyan ay tila sasabog na anumang oras. Hirap na akong maglakad at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Pero araw-araw, tumutulong pa rin ako sa lugawan. Mas lalo akong hindi mapakali kapag walang ginagawa. Nag-aalala na si Aling Susan tuwing nakikita ang aking tiyan. Emily, magpahinga ka na. Malapit na ang kabuwanan mo. Umiling ako. Okay lang po. Konti na lang po, magtatrabaho pa ako. Bumuntong hininga si Aling Susan. Ang tigas ng ulo mo, mana ka sa anak ko. Si Jose wala pa rin yun luck. Gabi-gabi, iniisip ko siya. Ligtas kaya siya? Malusog kaya siya? Kailan kaya siya babalik? Hinihimas ko ang aking tiyan at bumubulong. Hintay lang, baby. Darating si Papa. Isang gabi, Disyembre 15, umuulan ng niyebe sa Canada, pero dito, malamig lang ang simoy ng hangin. Sarado na ang tindahan at naghahapunan kami. Tumunog ang cellphone ni Aling Susan. Tiningnan niya ito at biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Joey? Joey, anak, nasaan ka? Totoo ba to? Kumabog ang dibdib ko. Si Jose, umiiyak na sinabi ni Aling Susan. Anak, alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Bakit hindi ka nagparamdam? Nasaan ka ngayon? Kailan ka uuwi? May narinig akong boses mula sa telepono. Tiningnan ako ni Aling Susan. At ibinigay sa akin ang telepono. Emily, ikaw ang kumausap. Nanginginig ang aking mga kamay nang kunin ko ang telepono. Hello? Nanginginig ang aking boses. Emily? Si Emily ba to? Narinig ko ang boses ni Jose. Gulat at nanginginig. Bakit ka nandiyan? Anong nangyari? Kinuwento ka sa akin ni nanay, pero hindi ako makapaniwala. Tumulo ang aking mga luha. Oo. Ako to, Joey. Nandito ako sa Pilipinas. Hinanap kita. Nagtanong si Jose. Bakit? Anong nangyari? Huminga ako ng malalim at sinabi, buntis ako. Dinadala ko ang anak mo. 9 na buwan na ako ngayon. Natahimik ang kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Pagkalipas ng 10 segundo, nanginginig na sinabi ni Jose, totoo? Totoo bang anak ko yan? Umiiyak akong sumagot. Oo, totoo. Sinubukan kitang kontakin, pero hindi ko magawa. 3 buwan na akong walang balita sa'yo, kaya ako na mismo ang pumunta dito. Matagal na hindi nagsalita si Jose. Hininga lang niya ang naririnig ko. At nagsalita siya. Sorry, Emily. Dapat sinabihan kita agad. Nagkaroon ng aksidente sa Africa. Sinalakay ng mga rebelde ang lugar namin at nasira lahat ng communication facilities. Pati ang satellite phone,
nasira. 3 buwan kaming walang communication. Sorry talaga. Gaano ka kaya nag-alala? Umiling ako. Okay lang. Ang mahalaga, ligtas ka. Nagtanong si Jose. Malusog ba ang baby? Okay ka lang ba? Sumagot ako. Oo, pareho kaming malusog. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Jose, inaayos ko na ang pag-uwi ko. 1 linggo, darating na ako sa Pilipinas. Hintayin mo ako, please. Pananagutan ko ang lahat. Sorry talaga, Emily. Umiiyak akong sumagot. Oo, hihintayin kita. Bilisan mo. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko si Aling Susan. Nagpupunas siya ng luha. Naniniwala na ako ngayon, Emily, na hindi ka nagsinungaling. Narinig ko ang boses ni Joey. Sigurado na ako. Pasensya na kung pinagdudahan kita. Niyakap ko si Aling Susan. Okay na po ang lahat ngayon. Niyakap din ako ni Aling Susan. Ang dami mong pinagdaanan, Emily. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Ngayon, pamilya na tayo. 1 linggo ang lumipas. Disyembre, 22, araw ng pagbabalik ni Jose. Sinundo namin siya sa terminal ng bus. Kasama namin si Aling Susan at Tessie. Nakatayo kami sa platform, naghihintay. Mabigat na ang aking tiyan kaya hirap na akong tumayo, pero tiniis ko. 6 na buwan na kaming hindi nagkikita. Mabilis ang tibok ng aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay. Anong magiging reaksyon niya pagkakita sa akin? Magagalit kaya siya? O matutuwa? Dumating ang bus. Bumaba ang mga pasahero. At nakita ko si Jose. 6 na buwan, payat at mukhang pagod. Maitim ang balat at may balbas. Pero ang kanyang mga mata, mabait pa rin. Nakita ako ni Jose. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang aking tiyan at tumakbo siya palapit. Emily, tinawag ko rin ang pangalan niya. Joey. Tumakbo kami palapit sa isa't isa. Niyakap ako ni Jose. Hindi niya ako mayakap ng mahigpit dahil sa aking tiyan, pero mainit ang kanyang yakap. Sorry. Sorry talaga. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Jose. Umiling ako. Okay na. Nandito ka na. Ang mahalaga, ligtas ka. Lumuhod si Jose at hinawakan ang aking tiyan. Ang baby natin. Nanginginig ang kanyang boses. Anak talaga natin to? Tumango ako. Oo, anak natin. Malapit mo na siyang makilala. Ipinatong ni Jose ang kanyang noo sa aking tiyan at nanatiling ganoon. Sa likod, narinig ko ang pagsinghot ni Aling Susan. Si Tessie naman, nagpupunas ng luha. Sa isang cafe malapit sa terminal, nag-usap kami ng matagal. Ikinuwento ni Jose ang nangyari sa Africa. Nasa isang liblib na nayon sila sa Uganda para sa isang medical mission nang biglang sumalakay ang mga rebelde. Nagkaroon ng putukan at nagtakbuhan ang mga tao. Inilikas ng mga medical staff ang mga pasyente. Pati ang satellite phone, tinamaan ng bala. 3 buwan silang walang kontak sa labas. Naghintay sila hanggang dumating ang UN Rescue Team. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Gusto kitang kontakin pero walang paraan. Hinawakan ko ang kamay ni Jose. Okay na ngayon, nakabalik ka na. Sabi ni Jose. Emily, sorry talaga. Pero ngayon, pananagutan ko na. Pakasalan mo ako. Gusto kong maging isang formal na pamilya. Tumulo ang aking mga luha habang sumasagot. Oo. Sige. Ngumiti si Jose. At pabirong nagtanong. Gusto mo pa rin bang magkaroon ng 10 anak? Ngumiti ako at sumagot. Siyempre. Sabi ni Jose. Sige. Gawin natin. Sabay nating buuin ang isang bahay na puno ng tawanan. 1 linggo pagkatapos bumalik ni Jose. Disyembre 29, madaling araw. Nagsimula ang labor pains. Regular na ang sakit ng aking tiyan. Ginisin ko si Jose. Joey, manganganak na yata ako. Agad na bumangon si Jose. Tumawag siya sa ospital. Nagmamadali ring nagbihis si Aling Susan. Pumunta kami sa Cebu Doctors University Hospital. Unang panganganak ko. Pagdating sa ospital, dinala ako sa delivery room.
Nasa tabi ko si Jose. Hawak niya ang aking kamay at paulit-ulit na sinasabi, "Kaya mo yan, Emily. Ang galing mo. Konti na lang. Kaya mo yan." Lumalala ang sakit, sobrang sakit. Pero tiniis ko habang hawak ang kamay ni Jose. Sabi ng nurse, "Irene na po. Nakikita na ang ulo ng baby." Umiire ako ng buong lakas. 4:00 ng umaga, lumabas ang baby. Isang malusog na batang lalaki. Nang marinig ko ang unang iyak ng baby, umiyak ako. Umiyak din si Jose. Sabi ng doktor, "Congratulations, isang malusog na baby boy." Ibinigay ng nurse ang baby sa aking mga braso. Isang maliit at mainit na nilalang. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Hinawakan ng kanyang maliit na kamay ang aking daliri. Tinitingnan ko ang baby at iniisip, ang batang ito, hindi mag-isa. Mayroon siyang ama, lola, at mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkalipat sa kwarto, dumalaw ang mga taga-palengke. Nagdala si Tessie ng misua. Nagregalo si Mang Roberto ng damit para sa baby. Dinalaw din kami ng iba pang mga tindera. "Congratulations, Emily. Buti na lang at naging maayos ang panganganak mo." "Ang cute ng baby." Dumating din si Marites. Nang makita niya ang baby, lumambot ang kanyang mukha. "Ang cute." Kamukhang kamukha ni Joey. "Alagaan mo siyang mabuti, Emily. Tutulungan ka namin." Nagpasalamat ako sa kanyang sinabi. Kinuha ni Aling Susan ang kanyang apo at sa unang pagkakataon, umiyak. "Ang dami mong pinagdaanan, Emily. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Mag-isang pumunta dito. Ngayon, totoong pamilya na tayo." Muli akong umiyak. "Salamat po, Nay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pamilya." Pinangalanan namin ang baby na Jose Reyes Jr. o Junior. Ang pangalang Junior ay sumisimbolo sa kanyang pagiging handa sa pagdating sa mundo at sa pag-asa na siya ay magiging isang mahusay na tao. Pangalan na ibinigay ni Jose. Gustong-gusto ko ang pangalan. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta kami ni Jose sa City Hall para magpakasal. Si Aling Susan ang aming witness. Pagkatapos isumite ang mga papeles, sinabi ni Jose, "Opisyal na, asawa na kita." Ngumiti ako at sumagot, "Oo, asawa mo na ako." Lumipas ang 1 buwan. Sa itaas ng lugawan, inaalagaan ko si Junior. Bumalik na sa trabaho si Jose, pero araw-araw, pagka-uwi niya, kinakarga niya ang baby. Nagpapalit siya ng diaper, nagpapaligo, at pinapatahan si Junior kapag umiiyak sa gabi. Si Aling Susan naman ay naging isang lola's boy na lola. Sa kaunting ingay lang ni Junior, tumatakbo na siya at gabit araw siyang inaalagaan. Unti-unti, nasasanay na ako sa buhay sa Pilipinas. Gumaling na rin ang aking Filipino. Kaya ko nang makipagbiruan sa mga taga-palengke. Ang ganda ng panahon ngayon, no? Ang mga simpleng bagay na ito ang nagpapasaya sa akin. Nagkaroon kami ni Jose ng isang maliit na salusalo para sa aming kasal kasama ang mga taga-palengke. Naglagay kami ng mga mesa sa eskinita sa harap ng lugawan at naghanda ng pagkain. Hindi ito isang magarbong reception, pero mainit ang pagdiriwang. Lahat ng mga taga-palengke ay dumalo para bumati. Nagbigay ng talumpati si Mang Roberto. Sina Emily at Joey ang nagdala ng saya sa aming palengke. Sana magsama sila ng matagal. Dumating din ang mga magulang ko mula sa Canada. Noong una, labis silang nag-alala. Nagulat sila nang malaman na mag-isa akong pumunta sa Pilipinas at nanganak. Pero nang makilala nila si Jose at Aling Susan at makarga si Junior, napanatag sila. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay at sinabi, "Nakatagpo ka ng isang mabuting tao, Emily. Maging masaya ka." Umiiyak din akong niyakap ng aking ina. Nagsimula akong mag-volunteer sa ospital kung saan nagtatrabaho si Jose. Tinutulungan ko ang mga dayuhang pasyente bilang medical interpreter. Naging kapaki-pakinabang ang aking karanasan. Inalok ako ng ospital ng isang formal na trabaho. Kapag nakuha ko na ang aking lisensya bilang doktor dito sa Pilipinas, pwede na kaming magtrabaho ng magkasama. Dumating ang tagsibol. Namulaklak ang mga puno sa paligid ng palengke. Itinulak ko si Junior sa stroller habang namamasyal kami. Nasa tabi ko si Jose,
tinutulak ang stroller. Kasama rin namin si Aling Susan. Isang pamilya kami na may 3 henerasyon na magkakasamang naglalakad. Ngumingiti ang mga taga-palengke kapag nakikita si Junior. Ang laki na ni Junior. Ang bilis lumaki. Ang cute talaga. Kinurot ni Tessie ang pisngi ni Junior at sinabi, "Baby, yan ang palengke natin. Tayong lahat ang magpapalaki sa kanya." Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Baby ng palengke. Hindi lang ako ang nagpapalaki kay Junior. Si Jose, si Aling Susan, at ang buong komunidad ng palengke ang kasama kong nagpapalaki sa kanya. Ito pala ang pamilyang Pilipino. Ang init ng komunidad na higit pa sa dugo. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang gabi, pagkatapos patulugin si Junior, nakaupo kami ni Jose. Nagtanong siya, "Hindi ka ba nagsisisi? Sa pag-alis mo sa Canada?" Umiling ako. "Hindi. Sa katunayan, nagpapasalamat ako. Dahil sa lakas ng loob mong pumunta dito. Kung wala ka, siguro mag-isa pa rin ako habang buhay." Ngumiti ako at sumagot, "Pareho tayong malungkot noon, pero hindi na ngayon." Binuksan ko ang bintana. Tanaw ang palengke sa gabi, ang mga ilaw ng mga karatula, ang tawanan mula sa malayo, ang musikang naririnig kung saan-saan. Lahat ng ito ay bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Ang dating banyagang tanawin na ito ay ang pinakakomportabling tanawin na para sa akin ngayon. Hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong asawa, anak, at ina. Mayroon akong mga kapitbahay sa palengke, mga taong kasama kong tumawa at umiyak. Ang pangarap kong bahay na puno ng tawanan sa Canada, dito sa isang maliit na lugawan sa Carbon Market sa Cebu, natutupad. Hindi na ako si Emily Carter. Ako na si Emily Reyes. Isang manugang sa isang lugawan, isang doktor, at isang ina na nakatira sa Cebu, Pilipinas. Plano naming magkaroon pa ng mga anak ni Jose. Hindi man 10, pero siguro 3 o 4. Gusto naming punuin ng tawanan ang bahay na ito. Ang ibinigay sa akin ng bansang ito ay hindi lang asawa o pamilya. Binigyan ako nito ng tunay na tahanan, tunay na pagkakakilanlan, at tunay na pagmamahal. Si Aling Susan na nagbukas ng pinto para sa isang dayuhan, ang mga taga-palengke na nag-abot ng tulong, at si Jose na tumupad sa kanyang responsibilidad. Lahat sila ay nagbigay sa akin ng isang bagong buhay. Paglaki ni Junior, ikukuwento ko sa kanya, ang bansang ito kung saan ka ipinanganak ay isang napakainit na lugar. Ito ang lugar na nag-abot ng kamay kay mama noong siya'y nag-iisa at naliligaw. At sana si Junior at ang kanyang mga magiging kapatid ay ipagpatuloy ang init na ito. Sana lumaki silang mga taong nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Ngayon, sa tabi ko, natutulog si Jose, at sa duyan, mahimbing na humihinga si Junior. Sa baba, naghahanda si Aling Susan para sa lugawan bukas. Lahat ng tunog at tanawing ito ay tila isang oyayi para sa akin. Sa wakas, nakauwi na ako. Nakauwi ako sa isang tahanan na nagngangalang Pilipinas. At higit sa lahat, isa na akong Pilipino.